Welcome back sa JNC Manhwa Anime Recap. Nagsisimula ang episode 2 sa labas ng bahay, kung saan nakita ni Chokbok ang isang patay na halimaw. Hindi niya ito pinansin at parang wala lang sa kanya. Bakit kaya siya nag-iisa sa labas? Para malaman natin, babalik tayo sa nakaraan. Si Chokbok ay kumakain ng masarap na pagkain. Masaya ang kanyang mga magulang na makita siyang nakangiti at nag-e-enjoy. Nagbigay siya ng kagat sa kanyang tatay at pinuri nito ang pagkain, sinabing mas masarap ito kapag siya ang nagpapakain. Susubukan naman niyang pakainin ang kanyang nanay, pero pinigilan siya ng kanyang tatay at sinabing busog na ang nanay niya at nakita niyang kumain na ito. Nagtataka si Chokbok kung paano nakakain ang kanyang nanay dahil hindi niya ito nakitang kumain. Tiniyak ng kanyang nanay na busog na siya at hindi siya dapat mag-alala. Curious si Chokbok kung ano ang kinakain ng kanyang nanay. Maya-maya, dinala niya ang paborito niyang cookie at inalok ito sa kanyang nanay. Hindi tumanggi ang nanay niya dahil nakita niya ang masayang mukha ng kanyang anak. Pero nang iaabot na niya ang kamay niya para kunin ang cookie, binawi ito ni Chokbok. Parang nag-aalinlangan si Chokbok. Hinati niya ang cookie sa dalawang bahagi, 70% at 30%. Pagkatapos ng ilang sandali, inalok niya ang maliit na bahagi sa kanyang nanay. Sinabi niya, "Enjoy your cookie, mommy." Kitang-kita na gusto niyang kainin ang cookie para sa sarili niya. Sinabi ng nanay niya na okay lang siya at pwede niyang kainin ang cookie. Hindi naman naiintindihan ni Chokbok ang sinabi ng kanyang nanay. Nakita ni Chokbok ang pagkakataon at kinuha ang cookie para sa sarili niya. Pero bago pa niya mailagay sa bibig niya ang cookie, naisip niyang mali ang ginagawa niya. Humingi ng kagat ang kanyang tatay, pero isinubo ni Chokbok ang buong cookie, na nagpagulat sa kanyang tatay. Napagdesisyonan ni Chokbok na subukan ulit bukas. Kinabukasan, dinala niya ang mga hilaw na noodles sa kanyang nanay habang nagtatahi ito. Siguro sana nag-isip siya kung luto na ba ang mga ito. Ilang sandali lang, dinala niya ang asukal habang naglilinis ang kanyang nanay. Pinilit niyang kainin ito ng kanyang nanay. Naubusan na ng pasensya ang nanay niya at sinigawan siya na tumigil na sa pangungulit. Paulit-ulit na niyang sinabi na ayaw niyang kumain o nag-e-enjoy lang ba siyang mangulit. Nalungkot si Chokbok at sinabing hindi naman ganoon. Nag-aalala lang siya para sa kanyang nanay dahil hindi niya ito nakitang kumain. Naisip niya na siguro nagugutom ang kanyang nanay kaya nagbahagi siya ng kanyang pagkain. Naisip ng kanyang nanay na nag-aalala si Chokbok dahil hindi niya sinabi ang totoo. Napagdesisyonan niyang sabihin sa anak niya na kaya lang siyang makakain ng mga halimaw o mga tao. Pero nang sasabihin na niya ang totoo, may naramdaman siya. Tumingin siya at nakita niyang nagdurugo ang ilong ni Chokbok. Nagsimula nang gumana ang kanyang mga instincts. Naamoy niya ang katawan ng isang batang-bata at nawawala na siya ng kontrol sa kanyang isip at katawan. Para maprotektahan ang anak niya mula sa sarili niya, tumakbo siya palabas. Narinig ni Gomdal ang pagsara ng pinto. Lumapit siya kay Chokbok at nakita niyang nagdurugo ang ilong nito. Tinanong niya kung okay lang ito at sinabi ni Chokbok na okay lang siya. Sa labas, sinalakay ng nanay ni Chokbok ang isang halimaw, pinunit-punit ito, at kinain tulad ng isang hayop. May mga naglalaban-laban na mga kaisipan sa kanyang ulo, ang sarap ng amoy ng anak ko. Nahihirapan akong pigilan ang matamis na amoy na iyon. Pero hindi ko kakainin ang pamilya ko. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Nang makabalik siya sa kanyang katawan, bumalik siya sa bahay. Naisip niya na kailangan niyang maging maingat sa paligid ni Chokbok mula ngayon. Gumagawa ng plano si Chokbok para bukas para bigyan ng pagkain ang kanyang nanay. Lumabas si Gomdal at sinabi kay Chokbok na huwag gisingin ang kanyang nanay dahil kailangan nitong magpahinga. Tiniyak ni Chokbok kay Gomdal na kaya niyang bahala sa lahat at sinabi sa kanya na bumili ng tsokolate. Pagkaalis ni Gomdal, ngumiti ng nakakaloko si Chokbok na parang naghihintay siya ng pagkakataon na ito. Iyan ang dahilan kung bakit siya lumabas. Nakita niya ang patay na halimaw, pero hindi niya ito pinansin. Nakita niya ang dalawang tao, pero nagtago siya mula sa kanila. Naglaro siya ng dugo sa dingding, gumagawa ng mga guhit. Hindi siya naapektuhan ng dugo. Pagkatapos niyang umalis, may nakitang anino sa marka ng dugo. Sino kaya ang nasa likod ng aninong iyon? Naghanap siya sa mga labi at nakita ang isang sirang libro, mga buto, at isang sirang kutsilyo. Sa huli, nakita niya ang tatlong candy. Naisip ni Chokbok na pupurihin siya ng kanyang mga magulang dahil nakahanap siya ng candy para sa kanila. Isa para sa nanay, isa para sa tatay, at isa para kay Hira. Sino kaya ang Hira na ito? Tumakbo si Chokbok, na iniisip ang masayang mukha ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang 2 taong nakasalubong niya kanina.
Ang isa ay may maskara at ang isa naman ay may mahabang buhok. Parang hindi maganda ang kanilang intensyon. Iminungkahi ng lalaking may maskara na kung kasama niya ang kanyang mga magulang, pwede nilang gawing hostage si Chokbok para sa malaking ransom. Pero tumanggi ang babae at sinabing sayang lang iyon dahil mas mahal ang presyo kung ibebenta nila si Chokbok sa mga cannibal tribe dahil bihira na ang mga batang tulad niya ngayon. Lumingon si Chokbok sa isang sulok. Humabol ang babae para mahuli siya. Sinabi ng lalaking may maskara na makakapagpieste sila ngayong gabi. Sa likod niya, may lumitaw na anino. Narinig ng babae ang isang tunog at lumingon. Nakita niyang nakahandusay sa lupa ang kanyang kasama at nagdurugo ang leeg nito. Patuloy na nagsasalita ang babae, pero hindi interesado ang umaatake sa kanya. Pinaniwala niya ang umaatake na may tao sa likod niya kaya lumingon ito. Ginamit niya ang pagkakataon na ito para umatake. Pero nang iaangat na niya ang kanyang bat, naputol ang leeg niya. Nagtatago si Chokbok at natatakot. Tinakpan niya ang bibig niya para hindi siya makarinig ng ingay at naghanda ng armas sa kabilang kamay niya. Nakita ng babaeng may puting buhok si Chokbok. Tinawag niya ito sa pangalan, na nagpapahiwatig na kilala niya ito. Tinawag din siya ni Chokbok na Hira. Mukhang siya ang babaeng gusto ni Chokbok na bigyan ng candy. Tinanong ni Hira kung bakit siya naroon. Bago pa makasagot si Chokbok, sinalakay sila ng isang halimaw na may maraming mata at isang kamay lang sa ilalim ng ulo nito. Pinutol ni Hira ang halimaw gamit ang kanyang palakol at itinapon ito sa araw. Naging abo ang halimaw ng mahawakan ng sikat ng araw. Tinanong ulit ni Hira kung bakit siya naroon at nasaan ang kanyang nanay. Nang ipaliwanag ni Chokbok na naglalakad siya sa labas dahil gusto niyang makahanap ng pagkain para sa kanyang nanay, binutukan siya ni Hira dahil sa kanyang katangahan. Inulit ni Chokbok ang mga patakaran ni Hira. 1. Suriin kung may halimaw bago pumasok sa isang madilim na lugar. 2. Magdala ng flashlight o armas. 3. Huwag pumunta sa lugar kung saan may naririnig kang ingay. 4. Huwag sumunod sa mga estranghero maliban sa nanay, tatay, at Hira. 5. Huwag lumabas mag-isa. Kahit alam ni Chokbok ang mga patakaran, hindi niya ito sinunod. Galit si Hira. Mukhang halos isang taon na silang nagkikita, na nangangahulugang hindi ito ang unang pagkakataon na lumabas mag-isa si Chokbok. Sinabi ulit ni Hira na masama ang mangyari kung masundan siya ng masasamang tao at sinabi sa kanya na huwag na itong gawin ulit. Pero tumanggi si Chokbok at sinabing malaki na siya at kilala na niya ang lugar na ito kaya wala siyang dapat ikatakot. Musika. Tiningnan ni Hira si Chokbok ng masama. Napagtanto ng batang ito na galit ang kanyang kaibigan at inaasahan niyang mabatukan ulit. Pero sinabi ni Hira kay Chokbok na gawin ang gusto niya dahil malaki na siya. Dadalhin pa nga siya sa lugar na para lang sa mga matatanda. Natutuwa si Chokbok dahil sa wakas ay nakakuha siya ng pagkakataon na ipakita kung gaano na siya kalaki. Nakarating sila sa kanilang patutunguhan. Madilim lang ang nakikita. Sinabi ni Chokbok na nakakatakot ang lugar na ito at gusto na niyang umuwi. Pero sinabi ni Hira na hindi siya sigurado. Pagkatapos ng ilang sandali, natakot si Chokbok. Sinabi niyang tumigil na sa pagbibiro si Hira, pero sinabi lang ni Hira na siya ang gustong pumunta doon at dahil malaki na siya, hindi na siya dapat matakot. Gustong-gusto ng mga halimaw ang mga madilim na lugar na tulad nito. Pero pumupunta ang mga matatanda dito dahil makakahanap sila ng mga mahahalagang bagay. Pero hindi pa niya nakitang umalis ang isang matanda mula sa lugar na ito. Bigla, natisod si Chokbok at nahulog. Nahawakan niya ang sahig at may naramdaman siyang bagay. Nang itaas niya ang palad niya, may dugo dito. Natakot si Chokbok. Inamin niyang ayaw na niyang maging matanda at nagmakaawa kay Hira na dalhin siya pauwi. Pero walang sumagot. Napagtanto niya kung gaano kahirap ang kanyang mga magulang dahil pumupunta sila sa isang madilim at nakakatakot na lugar para makahanap ng pagkain para sa kanya. Maya-maya, may narinig siyang boses. Si Hira iyon. Madilim, nakakatakot, at mabaho ang lugar na ito. Takot din ang mga matatanda na pumunta dito. Pero wala silang ibang pagpipilian dahil kailangan nilang mabuhay. Tandaan mo ito at siguraduhin hindi na ito mangyayari ulit. Uwi na tayo. Sinabi ni Hira na halos pakainin niya si Chokbok sa mga halimaw kung lalabas ulit ito mag-isa. Isang brutal pero epektibong paraan para disiplinahin ang mga bata. Tinanong ni Chokbok kung bakit hindi sila nasasaktan kahit na may mga halimaw doon. Sinabi ni Hira na natutulog ang mga ito ngayon. Oo, ito ang tunog ng mga halimaw na natutulog magpakailanman. Mukhang sinadya ni Hira na putulin ang ulo ng mga halimaw para hindi sila tuluyang mamatay dahil mamamatay lang sila kung masisira ang utak nila o kung mahawakan ng araw. Nakarating sila sa bahay ni Chokbok.
Sabi ni Hira na magkikita sila ulit sa susunod na lumabas siya kasama ang kanyang nanay at tatay. Tinanong ni Chokbok kung bawal pa rin bang pag-usapan si Hira. Sinabi ni Hira na lihim lang iyon sa pagitan nila. Humingi ng sandali si Chokbok para bigyan ng regalo si Hira. Nang umupo si Hira, sinuntok ni Chokbok ang noo nito at sinabing ito ang gantimpala dahil sa pag-iyak niya at huwag na itong gawin ulit. Pagkatapos, binigyan niya si Hira ng candy na nakita niya. Umalis silang dalawa. Hawak ni Hira ang candy at tumawa. Binatukan niya ako at binigyan ng candy. Mas malakas pala ang batang iyon kaysa sa inaakala ko. Magiging isang magandang babae siya. Handa nang buksan ni Chokbok ang pinto. Biglang sumakit ang daliri niya. Nang tingnan niya ang daliri niya, naging asul ito. Ano kaya ito? Nasa labas si Gomdal at ang kanyang asawa, naghahanap ulit ng mga supply. Nakahanap si Gomdal ng scarf at ipinulupot ito sa leeg ng kanyang asawa. Sinabi niyang maganda ang tingin nito sa kanya at sakto ang laki. Mas cute na siya ngayon. Naglalandian silang dalawa. Tinanong ni Gomdal si Chokbok kung may gusto siyang hanapin ng tatay niya. Pareho silang na-realize na wala si Chokbok sa tabi nila. Nagsimula silang maghanap sa kanya. Mukhang naghahanap si Chokbok ng mga kapaki-pakinabang na bagay at nagkahiwalay sila habang naghahanap. Naghanap siya ng mga kapaki-pakinabang na bagay sa basurahan. Sa isang sulok, may nakita siyang sugatan. Mahaba ang puting buhok nito at nakaupo. Si Hira iyon. Tinanong ni Hira kung sino siya at sinabi sa kanya na umalis na. Pero nakita ni Chokbok na may sakit ito kaya gusto niyang tulungan. Nagalit si Hira at sinabi sa kanya na umalis na. Hindi alam ni Chokbok ang ibig sabihin ng umalis na. Hinawakan ni Chokbok ang sugat nito at hinaypan para mapainit. Handa nang hawakan ni Hira si Chokbok at tanggalin siya, pero nang hawakan ni Chokbok ang pisngi niya, natunaw ang pader na ginawa niya para protektahan ang sarili niya. Ganito nagkakilala sina Chokbok at Hira 1 taon na ang nakakalipas, nang 6 na taong gulang pa lang si Chokbok. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Nasa labas si Gomdal at ang kanyang asawa, naghahanap ng mga supply sa mga tindahan ng parmasya. Pero wala silang mahanap. Ito na ang huling parmasya sa lugar na ito at wala nang natitira. May mga makapal na ulap sa labas kaya naglalakad ang mga halimaw sa gitna ng araw. Iminungkahi ni Gomdal na magpahinga muna dahil may mga halimaw sa labas. Pero sobrang nag-aalala ang kanyang asawa. Sinabi niyang hindi siya makakapagpahinga dahil sa nangyari sa daliri ni Chokbok. Nagtataka siya kung ano ang pwedeng gawin niya. Posible bang gamutin ito? Nangyari ba ito dahil sa kanya? Sinabi ni Gomdal na tumigil na sila. Naghanap na sila sa mga ospital at sa lahat ng mga parmasya, pero wala nang natitira. Hindi lang gamot, pati na rin pagkain. Uubusan na ng mga mapagkukunan ang lugar na ito. Iminungkahi ni Gomdal na pumunta sila sa Hope Village. Narinig niyang may doktor daw doon. Natuwa ang kanyang asawa nang marinig ito. Pero para makapasok sa village, kailangan nila ng entrance fee, at kailangan itong kapaki-pakinabang at karapat-dapat. Ang problema ay saan sila makakahanap ng ganoong bagay. Iminungkahi ng kanyang asawa na pumunta sila sa Dungeon Village. Nababaliw ka na ba? Sabi ni Gomdal. Literal na pugad ng mga halimaw ang lugar na iyon. Kahit malakas ka, sobra iyon para sa iyo. Okay lang. Wala namang problema sa akin ang mga halimaw na iyon. Kung ako lang mag-isa, okay lang dahil sinalakay ng mga halimaw ang lugar na iyon kaya siguradong buo pa ang mga supply. At nakapunta na ako doon kaya alam ko ang lugar. Pero kailangan kong iwasan ang master ng dungeon. Pumayag si Gomdal at sinabing dahil wala siya sa kontrol, mananatili siya sa bahay kasama si Chokbok. Binuksan ni Gomdal ang kanyang bag para maghanap ng mga bagay na maaaring kailanganin ng kanyang asawa sa dungeon. Nang buksan nila ang bag, nakita nilang natutulog si Chokbok sa loob. Parehong kinusot ng dalawa ang kanilang mga mata. Tumingin ulit sila, pero pareho pa rin ang nakita nila. Nandoon talaga siya. Hindi ito guni-guni. Ngayon, panoorin ang madugong labanan sa Dungeon Village sa susunod na episode. Mag-subscribe para malaman mo kung kailan lalabas ang susunod na episode. Dito lang sa J at C Manhwa Anime Recap.